Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2123-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mayroong maraming uri ng Celestial Supreme Treasures. Halimbawa, ang Jasper Celestial Sword sa ikalawang palapag ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay isang uri ng opens iba na Celestial Supreme Treasure. Sa kabilang banda, ang Astonishing God Halberd sa ikatlong palapag ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay isang opens iba at defensive na uri ng Celestial Supreme Treasure. Ang Universe Ruler sa ikaapat na palapag ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay isang uri ng tulong na Celestial Supreme Treasure na maaaring gamitin upang lituhin ang isang kalaban sa natatanging banal na kakayahan nito, ang Universal Teleportation. Sa kasalukuyang lakas ni Alvin, mayroon lamang siyang pinakamababang lakas upang gamitin ang Universe Ruler. Para sa kadahilanang ito, nang i-cast niya ang Universal Teleportation, ang epekto ay napakahina. Si Martin, ang deputy leader ng Black Crow Alliance, ay nanambalik sa katinoan matapos matigilan sandali. Pagkatapos, madali siyang nakawala sa hadlang ng banal na kakayahan, ang Universal Teleportation, na ginawa ni Alvin gamit ang Universe Ruler. Gayunpaman, naapektuhan ng banal na kakayahan si Martin. Nako, hindi. Nang bumalik si Martin sa katinoan, natuklasan niyang nasa tabi na niya si Alvin. Bukod dito, isang matulin at tumatagos na aura ang patungo rin sa kanya. Nakaramdam siya ng matinding banta ng aura kaya agad niyang inihagis ang lahat ng defensive technique na mayroon siya sa kanyang arsenal sa pagmamadali. Bagamat ang ginamit ng Universe Ruler na si Alvin ay isang assist type na Celestial Supreme Treasure, isa pa rin itong Celestial Supreme Treasure. Ang Saint Weapons in Mundane Realms ay halos hindi maihahambing dito. Weng! Habang ang Universe Ruler sa kamay ni Alvin ay humahampas kay Martin, tila tumahimik ang hangin. Ang lahat ng mga diskarte sa pagtatanggol na ginawa ni Martin ay tila walang epekto ng kaharap ang Universe Ruler. Gotcha! Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang si Martin ay pugutan ng ulo. Ang kanyang ulo, na nakahiwalay sa kanyang katawan, ay lumipad sa langit dahil sa epekto. Tumalsik ang dugo kung saan-saan, lumilikha ng nakakasilaw na tanawin. Sa sandaling ito, tila tumigil ang oras. Ang mga Sectless Cultivator na nagawang makawala sa hadlang ng Universal Teleportation ay nanambalik ang kanilang katinoan sa oras na makita si Alvin na pinugutan ng ulo si Martin kasama ang Universe Ruler. Bukod dito, tila kasing dali ng pagputol ng tofu ang pagputol ng ulo kay Martin. Sabay-sabay na napabuntong hininga ang walang sekta na mga magsasaka habang tinitingnan nila si Martin na napugutan ng ulo na may hitsura ng hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Hindi sila nagulat sa madugong eksena sa harap nila, ngunit natakot sila sa lakas ni Alvin. Si Martin, ang deputy leader ng Black Crow Alliance, ay nirerango sa ika-566 na lugar sa Supreme Saint rank ang pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, para siya langgam bago si Alvin. Napatay siya ni Alvin nang wala pang 1 minuto. Nakakatakot. Ang lakas ng lalaking nakasuot ng itim na lalaki ay sobrang nakakatakot. Kahit ano paman, si Martin ay isang powerhouse na nirerango sa ika-566 na pwesto sa Supreme Saint Rankang. Gayunpaman, hindi man lang niya nakayanan ang isang suntok mula sa lalaking nakasuot ng itim. At saka, pinatay ng lalaking nakaitim si Martin gamit lamang ang isang ordinaryong pinuno na tila hindi man lang saint weapon. Mukhang isang ordinaryong pinuno. Kahit na pagkatapos niyang ilagay ang kanyang saint origin dito, hindi ko nakita ang pinuno na naglalabas ng anumang enerhiya. Ang Universe Ruler na ginamit ni Alvin ay isang assist-type Celestial Supreme Treasure kung tutuusin. Natural lang na ang pag-atake nito ay hindi kasing agresibo at hindi kasing pakitang tao gaya ng Jasper Celestial Sword. Para sa kadahilanang ito ay tila hindi mapagpanggap at karaniwan, na naging sanhi ng maraming tao na isipin na ito ay isang ordinaryong pinuno lamang. Lahat ito ay bahagi ng plano ni Alvin. Mas mabilis at mas madaling patayin si Martin gamit ang Jasper Celestial Sword. Gayunpaman, pinili niyang gamitin ang Universe Ruler para hindi nito ihayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang Alvin. Kamakailan, karamihan sa mga tao ay pinag-uusapan ang lalaking nakaitim na damit at ang kanyang pagkakakilanlan, si Alvin ay naging at hindi gaanong pinag-uusapan.
Ito ay dahil din sa inakala ng karamihan na umalis na si Alvin. Kung alam ng mga tao sa Sin City na si Alvin at ang lalaking nakaitim na damit ay iisang tao, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan sa Sin City. Natural, ayaw ni Alvin na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Pinlano niyang ipagpatuloy ang pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan sa pagkukunwari ng lalaking nakaitim na damit at pagbutihin ang kanyang innate spiritual talent root para makamit niya ang kanyang layunin sa lalong madaling panahon. Ang pinakamahalagang bagay sa kanya sa sandaling ito ay ang lumunin ang maraming innate spiritual roots mula sa masasamang tao upang mapabuti ang kanyang innate spiritual root. Elder Hal. Dahil pinatay ni Alvin si Martin, natural, hindi niya nakalimutang humingi ng tulong kay Elder Hal para lumunin ang innate spiritual root ni Martin. Ang Sun Saint energy ni Alvin ay kasalukuyang katumbas ng Saint origin of a Saint celestial stage powerhouse. Sa katunayan, walang makakapaghula na ang kanyang Sun Saint energy ay hindi Saint origin. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang cultivation base ay nasa intermediate quintessential Saint stage lamang. Ang kanyang cultivation base ay wala pa rin sa Saint celestial stage kaya hindi pa rin niya makita ang innate spiritual roots ng iba. Dahil dito, kailangan niya ng tulong ni Elder Hal. Sa kasalukuyan, medyo naging bihasa si Alvin sa paglamon ng innate spiritual roots. Bago ang lahat ng sectless cultivator na nakatayo sa paligid niya ay ganap na nanambalik ang kanilang pakiramdam, nilamon na niya ang innate spiritual root ni Martin. Maganda ang innate spiritual root ni Martin Blaine. Ito marahil ang pinakamaganda sa lahat ng innate spiritual roots na kinain ko kamakailan. Ang kanyang innate spiritual lamang ay katumbas ng lahat ng innate spiritual roots na kinain ko kamakailan, naisip ni Alvin sa kanyang sarili pagkatapos niyang lumunin ang innate spiritual root ni Martin. Pagkatapos nito, walang pakialam na naglakad si Alvin sa ilalim ng maingat na mga mata ng iba. Nakatingin lang ang mga tao sa kanyang nawawalang likod habang lumalayo si Alvin. Dahil sa maluwag at nakahod na mahabang itim na damit na isinuot ni Alvin, walang makakapagsabi kung siya ay lalaki o babae, lalo pa ang masasabing siya ay si Alvin na napapabalitang nagtataglay ng 2 super saint weapons. Napakahusay na itinago ni Alvin ang kanyang sarili. Kung hindi siya magsasalita, walang makakapagsabi na lalaki siya. Mukhang si Martin lang ang dumating sa Black Crow Alliance. Sabi ng isa sa mga sectless cultivator habang nakatingin sa nawawalang likod ni Alvin. Maraming tao ang sumang-ayon sa kanyang sinabi. Narinig ko na ang leader ng Black Crow Alliance ay umalis kamakailan sa Sin City. Kahit na si Martin ay hindi dumating mag-isa ngayon, sa tingin mo ba ang iba mula sa Black Crow Alliance ay maglalakas loob na tumayo sa ilalim ng mga pangyayari? Totoo iyan. Alam ng lahat na ang pinakamalakas na tao sa Black Crow Alliance ay ang pinuno. Kasunod nito, si Martin ang pinakamalakas na tao. Ang isang taong pumatay kay Martin ng ganoon kadali ay hindi isang taong kayang harapin ng mga lalaki mula sa Black Crow Alliance. Sa aking palagay, kahit ang pinuno ng Black Crow Alliance ay hindi katugma sa lalaking nakasuot ng itim. Nag-usap-usap ang mga walang sekta na magsasaka habang tinitingnan ang papaalis na figure ni Alvin. Si Alvin lang ang nakakaalam na walang dumating mula sa Black Crow Alliance. Si Martin ay hindi nagdala ng anumang tulong. Ipinalam ito ni Elder Hal sa kanya. Sa ganitong paraan kung bakit siya nagpahayag ng kanyang sarili. Sa kasalukuyan, mas pinahahalagahan niya ang kanyang buhay kaysa dati. Sa sandaling ito, bukod sa pagliligtas kay Kelly at sa kanilang anak na babae mula sa Fire Worship Sect, gusto niyang pagbutihin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon upang makabalik siya sa Lower Province at bing makasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Sa kasalukuyan, wala siyang alam sa mga nangyayari sa Lower Province. Dahil dito, hindi niya maiwasang mag-alala kapag naiisip niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa Lower Province. Nang kumalat ang balita tungkol sa lalaking nakasuot ng itim na damit na pumatay kay Martin, ang deputy leader ng Black Crow Alliance, natural, nagdulot ito ng kaguluhan sa Sin City. Dahil naitago ng mabuti ni Alvin ang kanyang sarili, walang nag-connect na siya ang lalaking nakasuot ng itim. Bukod pa riyan, si Alvin ay humingi ng tulong kay Elder Hal para makaisip ng paraan para lumunin ang innate spiritual roots nang hindi ginagamit ang Jasper Celestial Swords at ang iba pang mga diskarte niya na maaaring maglantad sa kanyang pagkakakilanlan. Sa kalaunan, hiniling sa kanya ni Elder Hal na gamitin ang Universe Ruler sa ika-4 na palapag ng 7 Treasures Exquisite Pagoda.
Ang tagapamahala ng universo ay may banal na kakayahan, ang universal teleportation. Bagamat hindi pa rin magagamit ni Alvin ang Universe Ruler sa buong potensyal nito sa kanyang kasalukuyang lakas, epektibo pa rin ito kapag ginamit laban sa mga kalaban na nagpabiye sa kanilang mga bantay. Si Alvin ay umasa sa Universal Teleportation para itago ang kanyang Sun Saint Energy. Nang ang kanyang Sun Saint Energy ay pinahusay ng Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, kailangan niya mag-alala tungkol sa pagkilala sa kanya ng mga tao dahil tinulungan siya ng Universal Teleportation na itago ang Elementary Devouring Tactic. Sa ganitong paraan, hindi malalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Talagang ginawa ni Alvin ang lahat upang gampanan ang karakter ng isang vigilante, ang lalaking nakasuot ng itim. Sa aking kasalukuyang lakas, walang panganib na malaman ng mga tao kung sino ako maliban kung ang mga elite na iyon sa third form of the Saint Celestial Stage o mas malakas pa. Si Alvin ay lubos na nagtitiwala tungkol dito. Patuloy na nakatuon si Alvin sa pagpapabuti ng kanyang innate spiritual roots sa Sin City. Samantala, sa paglipas ng panahon, ang balita tungkol kay Alvin bilang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion sa Lower Province, pinatay niya si Zoro, ang anak ng Golden Lion King, isa sa 4 na dakilang Karmapas sa Black Ketre Sect, at siya na nagtataglay ng 2 Super Saint Weapons sa wakas ay dumating sa Fire Worship Sect. Sa ilang sandali, ang buong Fire Worship Sect ay nagkakagulo. My goodness! Si Senior Brother Alvin talaga ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion sa Lower Province. Siya ang maswerteng lalaki na nagtataglay ng Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet. Kamangha-mangha. Hindi ko inaasahan na si Senior Brother Alvin ay ang Alvin na iyon. Nakakamangha si Senior Brother Alvin. Pinatay niya talaga ang anak ng Golden Lion King mula sa Black Ketre Sect at nabawi ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet. Talagang nagmamay-ari si Senior Brother Alvin ng isa pang Super Saint Weapon, ang Trakeela Sword. 2,124. Si Alvin na nirerango sa ika-41 sa Supreme Saint ranking ay si Alvin, ang henyo mula sa Fire Worship Sect. Para sa karamihan ng mga tao sa Fire Worship Sect, ipinagmamalaki nila na ang sekta ay may napakatalino na alagad na sumikat sa Fire Worship Sect. Si Alvin ang ipinagmamalaki ng Fire Worship Sect. Gayunpaman, nabigla pa rin sila sa narinig nilang balita. Si Alvin, ang henyo mula sa Fire Worship Sect, ay si Alvin mula sa Lower Province na nagmamay-ari ng Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet. Bukod doon, napatay niya si Elder Zoro mula sa Black Ketre Sect na umagaw ng Devil Seal Tablet sa kanya noon. May chismis na pinatay niya si Zoro gamit ang isa pang Super Saint Weapon, ang Trakeela Sword. Mula doon, alam na ng lahat na si Alvin ang nagmamay-ari ng 2 sa 10 mahusay na Super Saint Weapons. Sa kasalukuyan, si Senior Brother Alvin ay naging target ng lahat sa Upper Province. Siguro kung babalik pa ba siya sa Fire Worship Sect? Bumalik ka sa Fire Worship Sect. Iyan ay pangarap lang. Sa tingin mo ba ay posible? Kung ikaw ay Senior Brother Alvin at mayroon kang 2 Super Saint Weapons, babalik ka ba sa sekta? Kung ako siya, siguradong hindi na ako babalik sa Fire Worship Sect. Baka delikado sa labas. Gayunpaman, hindi rin ligtas ang Fire Worship Sect. Ang mga tao sa labas ay nagnanasa sa Super Saint Weapon, pareho lang ito sa mga tao sa Fire Worship Sect. Sinasadya niya lang na ilagay sa panganib ang sarili niya kung babalik siya sa sekta. Mahihirapan siyang kumapit sa 2 Super Saint Weapons. Baka maging target siya sa labas, pero hindi hayagang gagawa ng paraan ang mga tao sa kanya. Mas magiging madali para sa kanya na itago sa sarili niya ang Super Saint Weapons. Iyon din ang iniisip ko. Sa una, ang Fire Worship Sect ay laganap ay talakayan tungkol sa mga Devil's Clans mula sa Land Exile. Gayunpaman, sa kasalukuyan, lumipat ito sa henyo ng Fire Worship Sect, si Alvin. Natural lang iyon dahil nauukol ito sa 2 sa 10 Great Super Saint Weapons. Nagdulot ito ng malaking kaguluhan sa Fire Worship Sect. Ang Azure Dragon Sanctum. Sa tirahan ng Sanctum Leader ng Azure Dragon Sanctum. Siya si Alvin mula sa Lower Province na nagmamay-ari ng Super Saint Weapon Devil Seal Tablet noon. Nanlaki sa gulat ang mga mata ni Topher, ang Sanctum Leader ng Azure Dragon Sanctum. Hindi niya inaasahan na ang henyo ng Fire Worship Sect, si Alvin, ay ang parehong maswerteng tao mula sa Lower Province na nagtataglay ng Devil Seal Tablet noon.
May dalawang Super Saint weapon si Alvin. Naging berde sa inggit si Boris nang marinig niya ang mga salita ni Topher. Napuno na siya ng selos nang malaman niyang si Alvin ang nagtataglay ng Trakeala Sword, isa sa 10 Great Super Saint Weapons. Ngayong nalaman niya na si Alvin ay nagtataglay ng isa pang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, pakiramdam niya ay mababaliw siya at parang gusto niyang mamatay. Lalo siyang nakaramdam ng maalala na hindi na niya mapaunlad ang kanyang paglilinang. Guro, hindi ko akalain na ilantad ni Alvin ang katotohanan na mayroon siyang Super Saint Weapon, ang Trakeala Sword. Sa kasong ito, nasayang ang iyong pagsisikap sa pag-alis ng mga paratang laban sa kanya. Napakadali naming binitawan siya. Nang isipin ni Boris kung paano ibinasura ng kanyang amo ang mga paratang laban kay Alvin, nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa. Para bang wala na siyang matitira para mabuhay. Noong nagpunta ang kanyang amo sa enforcement hall noon upang ihinto ang mga kaso laban kay Alvin sa pagsira sa kanyang innate spiritual root, ito ay dahil sa kanilang pag-aalala na si Alvin ay mamatay sa enforcement hall, na naging dahilan upang mawalan sila ng pagkakataong makuha ang Super Saint Weapon, ang Trakeala Sword. Ngayon na ang balita tungkol kay Alvin na nagtataglay ng Super Saint Weapon, ang Trakeala Sword, ay nalantad kasama ng balita na mayroon din siyang isa pang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, mas magiging mahirap para sa master ni Boris na makuha ang Trakeala Sword. Hindi ba nito pinabayaan si Alvin na makawala ng napakadali, lalo na ngayong ibinasura na nila ang mga paratang laban sa kanya? Lampas sa inaasahan ng lahat na ibunyag ni Alvin na mayroon siyang Super Saint Weapon, ang Trakeala Sword. Nang marinig ang mga salita ni Boris, naging malungkot ang ekspresyon ni Topher. Gayunpaman, sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, wala itong pagkakaiba kung ibinasura natin ang mga singil o hindi. Sa totoo lang, iniisip mo ba na babalik pa rin siya sa Fire Worship Sect ngayong umakyat na ang usapin sa yugtong ito? Dapat niyang malaman na kung babalik siya sa sekta, ang dalawang Super Saint Weapons ay tiyak na aalisin. Kaya't sigurado akong babalik siya sa apoy. Tila lubos na sigurado si Topher tungkol dito. Nang marinig ni Boris ang mga salita ni Topher, tumahimik siya. Sumangayon siya sa sinabi ng kanyang amo. Sa lupang banal ng Fire Worship Sect. Sa enforcement hall. Ama. Agad na hinanap ni Linton ang kanyang ama, si Jeremy, ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall, nang malaman niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Alvin at ang katotohanang mayroon siyang dalawang Super Saint Weapons. Naparito ka ba dahil kay Alvin? Tanong ni Jeremy nang makita niyang pumunta si Linton upang makita siya. Narinig mo na ba ang balita, ama? Tumanggaw si Linton. Tumanggaw si Jeremy. May masamang kislap sa kanyang mga mata habang sinasabi niya sa malalim na boses, hindi sumagi sa isip ko na siya pala ang taong nagmamay-ari ng Devil Seal Tablet noon. At saka, nagawa niyang agawin ito pabalik sa anak ng Golden Lion King mula sa Black Ketra Sect. Hindi lang iyon, mayroon pa siyang ibang Super Saint Weapon, ang No Wonder Weapon, ang Trakeala's Weapon, ang No Wonder na kaya niyang bawiin si Yan, ang Trakeala's Weapon, ang We Were We Had. Talunin si Boris dahil sa Trakeala Sword. Si Jeremy ay ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall kung tutuusin. Nang marinig niya ang tungkol kay Alvin na nagtataglay ng Super Saint Weapon, ang Trakeala Sword, napunta siya sa ganitong conclusion. Ganyan dapat. Tumanggaw si Linton. Akala ng iba, ito ay dahil sa kabisado niya ang isang makapangyarihang pamamaraan ng espada. Hindi nila alam na ang kanyang mga welga ay malakas lamang dahil sa Super Saint Weapon, ang Trakeala Sword. Nang magsalita siya tungkol sa Trakeala Sword, halata sa kanyang ekspresyon na nakaramdam siya ng selos. Sa Fire Worship Sect, bukod kay Topher at sa kanyang disipulo, at sa Magamang Dong, ang balita tungkol kay Alvin na nagtataglay ng dalawang Super Saint Weapon ay nagulat din sa iba. Sa mga taong ito, maging ang Great Guardians ng Fire Worship Sect na ang status ay nasa ilalim lamang ng sect leader ay nagulat din. Hindi ko inaasahan na napakaswerte ng batang iyon na nakuha niya ang dalawang Super Saint Weapon. Si Heath, isa sa tatlong Great Guardians of Fire Worship Sect at ang master ni Brianna, ay hindi maiwasang mapabuntong hininga nang marinig niya ang balita. Bagamat kalmado ang kanyang puso na parang tubig pa rin, may bakas pa rin ng pagnanasa sa kanyang mga mata. Maaring siya ay isang tagapangalaga ng Fire Worship Sect, ngunit hindi man lang siya nagtataglay ng Super Saint Weapon.
Dahil dito, bahagyang naapektuhan din siya nang malaman niyang si Alvin ay nagtataglay ng dalawang Super Saint weapons. Sa Central Region. Lungsod ng Sin. Si Alvin ay handa na sa pag-iisip para sa balitang siya ay nagtataglay ng dalawang Super Saint weapons para makarating sa Fire Worship Sect. Sa katunayan, napagpasyahan na niyang hindi na bumalik sa sekta sa ngayon hanggat hindi siya sapat. Sa isip ni Kelly at ang kaligtasan ng kanilang anak, nakatuon si Alvin sa pagpapabuti ng kanyang innate spiritual root. Hanggat pinagbuti niya ang kanyang innate spiritual root, gaganda rin ang kanyang martial daw na likas na talento. Ang bilis ng kanyang cultivation ay magiging mas mabilis at siya ay magiging mas malakas. Dahil dito, habang si Alvin ay nasa Sin City, bukod sa masigasig na paglilinang, patuloy din siyang naghahanap ng mga pagkakataon upang mapabuti ang kanyang innate spiritual root. Tahimik na lumipas ang oras. Kalahating taon na ang lumipas sa isang kisap mata. Natural, kalahating taon na ang lumipas sa labas ng mundo, hindi sa ika-4 na palapag ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Isang treasure vault na naiwan ng isang powerhouse sa Ninth Form of the Saint Celestial Stage. Kalalabas lang ni Alvin mula sa kanyang closed-door cultivation at umalis sa inang makita niya ang isang grupo ng mga sectless cultivator mula sa Sin City na lumilipad sa Hilaga. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman niya na mayroong isang treasure vault na pinaghihinalaang mula sa isang powerhouse sa Ninth Form of the Saint Celestial Stage sa Hilaga ng Sin City. Malinaw na ang grupong ito ng walang sekta na mga magsasaka ay patungo doon. Napakaswerte. Nakatagpo ako ng isang magandang bagay pagkalabas ko mula sa aking closed-door cultivation. Mabilis na tumibok ang puso ni Alvin at nahirapan siyang manatiling kalmado nang marinig niya ang tungkol dito. Nang walang anumang pag-aalinlangan, si Alvin ay bumangon sa hangin at nagtago sa likod ng mga ulap habang siya ay patungo sa Hilaga. Sumunod tayo sa kanila at tingnan natin. Karamihan sa mga sectless cultivator ay lumilipad sa ilalim ng mga ulap kaya nagpasya si Alvin na lumipad sa itaas ng mga ulap upang maiwasan ang atensyon. Kung tutuusin, kahit sino ay makikilala siya bilang ang lalaking nakaitim na may damit. Kahit na ang mga walang sekta na magsasaka ay hindi matiyak kung siya ang tunay na pakikitungo, hindi ito makakapigil sa kanila na magsalita tungkol sa kanya at tumingin sa kanya na tila siya ay isang hayop sa isang zoo. Hindi gusto ni Alvin ang pakiramdam na iyon kaya iniwasan niya ang mga ganoong sitwasyon hanggat kaya niya. Biglang natigilan si Alvin nang marinig niya ang tatlong kakaibang tunog ng sipol ng hangin na papalapit sa kanya. Mayroon pang ibang tao na naglalakbay sa itaas ng mga ulap. Makalipas ang ilang saglit, papalapit sa kanya ang sipol ng hangin. Yung lalaking nakaitim na damit. Sa sandaling ito, isang honeyed voice ang tumunog mula sa likuran ni Alvin. Nitong nakaraang 6 na buwan, sumikat talaga ang lalaking nakasuot ng itim sa Sin City. Natural lang na maraming impostor. Siguro kung peke ang taong ito o hindi. Hehe. Kung mausisa si Young Master, handang alamin ang iyong abang lingkod. Isang matinis na boses ang sumagot. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Alvin nang lumingon siya sa mga taong nasa likuran niya ng maingat. Agad na nakita ni Alvin ang tatlong figure sa likuran niya. Ang nangunguna ay isang masamang gwapong binata. Mapatla ang mukha ng binata at parang nanghihina ang katawan. Sa isang sulyap lang, masasabi na ni Alvin na siya ay isang walang kwentang mayaman na bata na sobra sa pakikipagtalik at alak. 2,125. Nakatayo sa likod ng walang kwentang mayaman na bata ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang matanda. Nakasuot ng mahabang light green na robe ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Siya ay may katamtamang pangangatawan at katamtamang hitsura. Mukha siyang ordinaryong tao sa isang sulyap lang. Sa kabilang banda, ang matanda ay nakasuot ng mahabang pulang damit. Mataba siya pero maliit ang ulo kaya medyo kakaiba. Ang lalaking nagsalita pagkatapos magsalita ang binata ay eksaktong matandang ito. Sa kasalukuyan, ang matanda na nakasuot ng pula ay nakatitig kay Alvin gamit ang kanyang maliliit na mata habang ang malamig na aura ay lumalabas sa kanyang katawan. Tila sasalakayin niya si Alvin sa sandaling bigyan siya ng utos ng kanyang young master na tingnan kung si Alvin ang tunay na lalaking nakasuot ng itim. Dahil si Elder Shi ay nagboluntaryo. Kung gayon, mangyaring magpatuloy.
Walang pakialam na sabi ng walang kwentang mayaman habang nakapikit ang mga mata nang marinig ang sinabi ng matanda at nakitang lumingon sa kanila ang lalaking nakaitim na nakasuot ng damit. Nang matapos magsalita ang walang kwentang mayaman, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakatayo sa likuran niya na orihinal na may kalmadong ekspresyon sa mukha ay agad na kumunot ang kanyang mga kilay. Sa kabilang banda, ang matandang nakasuot ng pula na sabik na naghihintay ng utos mula sa kanyang young master ay walang pag-aalinlangan na sumugod kay Alvin. Oo, young master. Nakakatakot ang bilis ng takbo ng matanda na nakasuot ng pula. Nang lumipad siya pasulong, inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas. Nakakasuffocate ang aura na inilabas niya. Ikatlong anyo ng Saint Celestial Stage. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang aura ng matanda na nakasuot ng pula. Sa isang iglap lang, dumating ang matanda na nakasuot ng pula malapit kay Alvin. Hindi mahalaga kung ikaw ang tunay na lalaking nakasuot ng itim o hindi. Nakatadhana kang mamatay sa kamay ko, Shikon. Ang matandang lalaki na tinatawag na Shikon ay sumigaw habang ikinakaway ang kanyang mga braso. Tila napalitan ito ng isang pares ng windfire wheels. Maririnig ang tunog ng apoy na umuusok sa hangin, na sinamahan pa ng tumatagos na aura. Inverse double fire wheels. Muling sumigaw ang matanda na nakasuot ng pula nang biglang manginig ang mga braso niyang umiikot. Sa susunod na sandali, Weng! Weng! Ang windfire wheels ay tila nag-transform sa Saint Origin na nilagyan ng apoy habang ito ay bumaril patungo kay Alvin. Ang aura ng windfire wheels ay parang ito ay isang Azure Saber na kumitil ng maraming buhay. Ang aura ay parang marumi at may bahid ng dugo. Halatang hindi nagpapigil si Shikon at pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na atake. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Alvin. Hindi pa niya nakilala si Shikon bago ito. Gayunpaman, hindi lamang si Shikon ang nagkusa na atakihin siya, ngunit ginamit pa niya ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Halatang sinadya ni Shikon na patayin siya. Naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin. Alam niyang hindi magiging madali ang pakikitungo kay Shikon. Batay sa aura ni Shikon nang pinakawalan niya ang kanyang pag-atake, masasabi ni Alvin na nakapatay siya ng maraming tao. Kung hindi, hindi magiging madyugo ang aura. Ang kanyang hakbang na pinagsasama ang parehong martial tactics at divine ability ay medyo maganda. Tahimik na nagpuri si Alvin nang makita niya ang pag-atake ni Shikon. Ang kasalukuyang lakas ni Alvin ay hindi na katulad noong nakaraang 6 na buwan. Marami siyang natamo na kaalaman sa panahong ito. Bagamat malakas ang atake ng matanda na nakasuot ng pula, hindi ito natakot ni Alvin. Napakalakas ng pag-atake. Si Alvin ay patuloy na nag-iisip sa kanyang sarili habang siya ay nakatayong hindi gumagalaw sa hangin. Hindi alam kung kailan, isang tila simple at bastos na pinuno ang lumitaw sa kamay ni Alvin. Ito ay parang mga ordinaryong pinuno na ginamit ng mga guro upang disiplinahin ang mga estudyante noong sinaunang panahon sa nakaraang buhay ni Alvin. Sa sandaling lumitaw ang pinuno, ang Sun Saint Origin na kumukulo sa ibaba lamang ng balat ni Alvin ay pumasok sa pinuno, na naging sanhi ng pagyanig nito. Kasunod nito, isang alon ng matulin at nakakatusok na aura ang lumabas, tumama kay Shikon na nakatayo malapit kay Alvin. Malinaw na naramdaman ni Shikon kung gaano nakakatakot ang aura na inilabas ng pinuno sa kamay ni Alvin. Nagpadala ito ng panginginig sa kanyang gulugod. Ang kanyang sandata ay isang pinuno. At saka, nakakatakot talaga ang aura niya. Sa sandaling ito, kumbinsido si Shikon na ang lalaking nakasuot ng itim na nakatayo sa kanyang harapan ay hindi peke. Reverse Universe. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili, hindi alam ang iniisip ni Shikon. Sinimulan niyang galawin ang Universe Ruler sa kanyang kamay. Habang kumilos si Alvin, ang espasyong inookupahan nina Alvin at Shikon ay nagsimulang umungol at yumanig. Ang good-for-nothing rich kid at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ganap na naabsorb sa panunood sa eksenang nangyayari sa kanilang mga mata. Siya ba talaga ang lalaking nakaitim na damit? Nang mapansin ng walang kwentang mayaman na bata ang pinuno sa mga kamay ni Alvin, nag-alinlangan pa rin siya. Gayunpaman, nang makita niya ang mga galaw ni Alvin, naalala niya ang chismis na narinig niya 6 na buwan na ang nakakaraan. Nang patayin ng lalaking nakasuot ng itim si Martin, ang deputy leader ng Black Crow Alliance, gumamit din siya ng tila normal na pinuno.
Natural, maaaring peke ang pinuno. Gayunpaman, hindi maaaring peke ang aura mula sa pag-atake ng lalaking nakaitim na damit. Nakatulala pa rin ang walang kwentang mayaman nang marinig ang tunog ng sigaw ng espada na sinabayan pa ng tili. Ah! Nang huminto ang puwang na sina Alvin at ang matanda na nakasuot ng pula, nanlaki ang mga mata ng walang kwentang mayaman nang makita niya ang eksena sa harap ng kanyang mga mata. Lalong namutla ang mukha niya na orihinal na mapatla. Makikita ang walang kwentang mayaman na batang marahas na nanginginig. Bukod dito, ang mga nakatayo malapit sa kanya ay makakaamoy ng baho ng ihi. Takot na takot ang walang kwentang mayaman kaya umihi sa pantalon. Ano ang nakita niya na labis na ikinatakot niya? Sa di kalayuan, si Alvin ay nakatayong hindi gumagalaw na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa ilang mga punto, inalis na niya ang Universal Ruler. Malapit kay Alvin, nahati sa dalawa si Shiko na kumilos ng mayabang kamakailan. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng ilang paghinga. Nagawa ni Alvin na patayin si Shiko na ang cultivation base ay nasa third form of the Saint Celestial Stage sa loob lamang ng ilang paghinga. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa likod ng walang kwentang mayaman na bata ay nagpalipis ng ilang sandali upang mabawi ang kanyang katinoan bago siya napabuntong hininga. Sa sandaling ito, naamoy niya ang baho ng ihi at ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng pagkasuklam. Natuklasan niya na sa sobrang takot ng kanyang young master ay naiihi niya ang kanyang pantalon. Kung ito man ay ang walang kwentang mayaman o ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, pareho silang nabigla sa lakas ni Alvin. Pagkatapos ng lahat, nagawa niyang patayin si Shiko na nirerango sa ika-313 na pwesto sa Supreme Saint Ranking sa loob lamang ng ilang paghinga. Batay doon, ang kanyang lakas ay dapat na nasa tuktok ng ikatlong anyo ng Saint Celestial Stage kahit na hindi pa siya nakakalusot sa fourth form ng Saint Celestial Stage. Ang mas malalakas na powerhouse sa tuktok ng third form of the Saint Celestial Stage sa Dao Martial Saint Land ay maaaring may rank sa top 200 sa Supreme Saint Ranking. Gayunpaman, mayroong isang bagay na hindi alam ng walang kwentang mayaman na bata at ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kinailangan lamang ni Alvin ng 1 hanggang 2 hininga para patayin ang matanda na nakasuot ng pula, ang natitirang oras ay ginugol sa paglamon sa innate spiritual root ng matanda na nakasuot ng pula. Dati, ang Sun Saint energy ni Alvin ay katumbas na ng Sun Saint origin. Gayunpaman, sa loob ng 6 na buwang ito, dahil sa kanyang kasipagan sa paglilinang at sa kanyang talento, matagumpay siyang nakapasok sa Saint Celestial Stage. Matapos makapasok si Alvin sa Saint Celestial Stage, ang kanyang kaluluwa ay sumailalim sa pagbabago at binigyan siya ng kakayahang tuklasin ang mga innate spiritual roots ng ibang tao. Para sa kadahilanang ito, mas mahusay para sa kanya na kainin ang mga innate spiritual roots ngayon. Kakailanganin lamang siya ng 1 o 2 paghinga upang lumunin ang isang innate spiritual root. Kayong dalawa. Lumingon si Alvin para tingnan ang walang kwentang mayaman na bata at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na natigilan sila, habang walang pakialam na tinanong niya sila, gusto ba ninyong dalawa na pagbigyan ito? Pareho ba kayong gustong pagbigyan ito? Si Alvin ay walang alinlangan na kumikilos ng napaka-arrogant. Nagdulot ito ng galit sa loob ng walang kwentang mayaman. Gayunpaman, nang maalala niya ang lakas ni Alvin, nanatili lamang siyang tahimik kahit gaano pa siya galit. Sir, nakaitim na damit. Kasabay nito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakatayo sa likod ng walang kwentang mayaman na bata ay humakbang pasulong at ikinulong ang kanyang mga kamay kay Alvin. Ang sabi niya, humihingi ako ng paumanhin sa kukulaitan ng aking young master kanina. Dahil napatay mo ang taong nakasakit sa iyo, sana ay maging bukas palad ka para patawarin ang aking young master. Halatang sinsero ang sinabi ng medyo may edad na. Ikaw. Hindi inaasahan ng good-for-nothing rich kid na hihingi ng tawad ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nag-iba agad ang ekspresyon niya. Ibinuko niya ang kanyang bibig na parang may sasabihin nang bigla siyang tumigil. Ito ay dahil ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mabilis na nagpadala ng mensahe sa walang kwentang mayaman na bata. Young master, alam kong nagagalit ka. Gayunpaman, hindi ito ang oras para ibunyag ang iyong pagkakakilanlan. Kung gagawin mo iyon, tiyak na papatayin tayo ng lalaking nakaitim na damit para maiwasan ang gulo sa hinaharap.
Mas malakas ako kaysa kay Shikon, ngunit hindi gaanong. Malayo akong maging katapat ng lalaking nakaitim na damit. 2,126. Bagamat ang walang kwentang mayaman na bata ay nag-aapoy sa galit sa loob kahit na narinig niya ang voice transmission ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi siya naglakas loob na kumilos ng walang ingat. Kung tutuusin, gaya ng kasabihan, ang isang matalinong tao ay hindi lumalaban kapag ang mga posibilidad ay laban sa kanya. Alam na alam ito ng walang kwentang mayaman na bata. Bagamat siya ay may kakaibang background, wala siyang katabi sa sandaling iyon na makakaharap sa lalaking nakaitim na damit. Mas mabuting manahimik na lang muna siya. Hayaan muna kitang maging mayabang sa ngayon. Sa hinaharap kung nasa Sin City ka pa, sisiguraduhin kung mamamatay ka. Napaisip ang walang kwentang mayaman habang nakayuko. Nag-aapoy ang mga mata niya sa galit. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki tumingin sa lalaking nakaitim na damit at nagpatuloy sa pagpapadala ng kanyang boses. Base sa direksyon na tinatahak ng lalaking nakaitim na lalaki kanina, tulad natin, malamang napapunta siya sa treasure vault na sinasabing naiwan ng isang powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage. Dapat nandoon na ang leader at ang mga deputy leaders. Kapag nakilala natin sila, pwede mong hilingin sa pinuno na patayin ang lalaking nakaitim na damit. Nagningning ang mga mata ng good-for-nothing rich kid nang marinig ang sinabi ng middle-aged na lalaki. Oo. Bakit hindi niya naisip iyon? Batay sa direksyon na tinatahak ng lalaking nakasuot ng itim, halatang papunta siya sa treasure vault na naiwan ng isang powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage. Kapag nakarating na siya sa kanyang destinasyon, maaaring hilingin ng walang kwentang mayaman na bata sa kanyang ama na patayin ang lalaking nakaitim na damit para ipaghiganti siya at si Shikon. Hindi na niya kailangang maghintay hanggang bumalik siya sa Sin City. Nang maisip ito ng good-for-nothing rich kid, hindi na siya nakaramdam ng sama ng loob. Sa halip, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng malamig na layunin ng pagpatay. Napangisi lamang si Alvin nang makita niya ang walang kwentang mayaman na bata at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay umatras. Hindi na siya naghanap ng gulo sa kanila. Tumalikod na siya at naghanda ng umalis. Si Alvin ay may sariling mga prinsipyo. Dahil umatras ang walang kwentang mayaman at ang isa pang lalaki, natural, hindi niya sila sasalakayin tulad ng ginawa niya sa matanda na nakapula. Kung tutuusin, hindi naman siya inatake ng dalawang lalaking ito. Tila wala silang balak na patayin siya kaya maituturing na hindi sila lumagpas sa kanyang ilalim. Habang papaalis na si Alvin, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Kung aalis ka ng ganoon lang, sa palagay ko ay hindi ka mabubuhay upang makapasok sa treasure vault na iniwan ng powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage, lalo pa ang pagkuha ng iyong mga kamay sa kayamanan sa loob. Ang taong nagsalita ay isang binata na nagmula sa direksyon ng Sin City. Nakasuot ng puting damit ang binata. Guwapo siya at may kakaibang anyo. Marangal ang aura na kanyang naaninag. With his feathered fan and silk kerchief, para siyang scholar. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa likuran niya. Matangkad ang matanda at matipuno ang pangangatawan. Sumunod siya sa likod ng lalaking mukhang scholar na parang anino, malinaw na binabantayan siya. Nang marinig iyon, lumingon si Alvin upang tingnan ang binata na nakadamit na parang scholar at bahagyang nakasimangot na nagtanong, bakit mo nasabi iyan? Kasabay nito, ang binata na nakadamit na parang scholar ay lumitaw sa tabi ni Alvin. Huminto siya at sadyang sumulyap sa walang kwentang mayaman na bata bago ito nakangiting sinabi, natatakot ako na hindi mo alam ang pagkakakilanlan niyang Master Olson. Nang matapos magsalita ang binata na nakadamit parang scholar ay biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng batang mayaman. Pinandilatan niya ang binata na nakadamit parang scholar at sinabing, Gustavo, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa likod ng walang kwentang bata ay nagsabi, Young Master Gustavo, mangyaring bantayan ang iyong mga salita. Naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Kung ibinunyag ni Gustavo ang pagkakakilanlan ng kanyang young master sa lalaking nakaitim na damit, hindi sigurado kung makakalabas ba sila ng kanyang young master dito ng buhay. Sa kasamaang palad, ganap na hindi pinansin ni Gustavo ang walang kwentang mayaman na bata at ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakatitig sa kanya.
Ibinuko niya ang kanyang bibig at inihayag ang pagkakakilanlan ng dalawang lalaki. Ang isa sa dalawang lalaking ito ay ang young leader ng 7 Kill Alliance ng Sin City. Ang kanyang pangalan ay Domeng Olsen. Para sa isa pa, siya ay isang elder mula sa 7 Kill Alliance, si Elder Lujan, na nakarank sa ika-275 na lugar sa Supreme Saint Rankang. Kung tungkol sa matandang napatay mo kanina, ang kanyang pangalan ay Shikon, at siya ay isa ring elder ng Supreme Kill Alliance sa 13 na lugar. Saint Rankang. 7 Kill Alliance. Nang marinig ang mga salita ni Gustavo, pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Ang 7 Kill Alliance ay isa sa pinakamalakas na alyansa sa Sin City. Ang pinuno ng 7 Kill Alliance, Carlton Olsen, ay isang powerhouse sa 6th form ng Saint Celestial Stage. Ang batang pinuno ng 7 Kill Alliance. Dom-eng. Agad na inilipat ni Alvin ang kanyang atensyon kay Dom-eng. Nang makita ni Dom-eng na inilipat ni Alvin ang kanyang atensyon sa kanya, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. So, anak ka ni Leader Carlton mula sa 7 Kill Alliance? Malamig na tanong ni Alvin. Baka sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Paanong hindi mag-iingat si Alvin? Si Carlton ay isang powerhouse sa ika-6 na anyo ng Saint Celestial Stage. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang kakayahan ng walang pag-aalinlangan, hindi pa rin siya mapapantayan ni Carlton. Kung gusto siya ni Carlton na patayin, magiging kasing dali ng pagtapak ng langgam. Tama. Ako ang anak ni Carlton, ang young leader ng 7 Kill Alliance. Malamig na sabi ni Dom-eng bilang tugon sa tanong ni Alvin. Kasabay nito, inabot niya ang loob ng kanyang robe at naglabas ng anting-anting ng daw. Ito ay isang minor mirror image talisman na bigay sa akin ng aking ama. Gagamitin ko ito para malaman ng aking ama na ikaw ang pumatay sa akin. Dapat mong malaman na kapag nalaman ng aking ama na ikaw ang pumatay sa akin, hindi kanya pababayaan. Siguradong mamamatay ka. Malamig ang boses ni Dom-eng nang magsalita siya. Ang minor mirror image talisman ay isa aktibo kapag nahati ito sa dalawa. Kung pinunit ito ni Dom-eng, ay record ng minor mirror image talisman ang lahat ng nangyari dito at ipapadala ito sa taong may hawak ng major mirror image talisman. Nang matapos magsalita si Dom-eng, tumaas ang isang kilay ni Gustavo at matamang tinitigan si Lujan habang nagtanong, Lujan, ito ba ang sinabi mo kay Young Master Olsen na gawin? Sa opinyon ni Gustavo, ang isang walang kwentang mayaman na bata tulad ni Dom-eng ay hindi masyadong matalino. Hindi pinansin ni Lujan ang tanong ni Gustavo. Kahit na manahimik ka, alam ko na sa antas ng katalinuhan ni Young Master Olsen, hinding-hindi siya makakaisip ng ganung paraan para banta si Sir Black-Robed. Patuloy na sinabi ni Gustavo kahit na hindi siya pinansin ni Lujan. Para bang sinusubukan niyang magpahangin ng apoy. Itong Gustavo ay hindi simple. Parang tinutulungan niya ako, pero halatang sinusubukan niya akong gamitin para patayin si Dom-eng. Si Alvin ay hindi tanga. Nakikita niya ang intensyon ni Gustavo. Gustavo. Bukod sa 7 Kill Alliance, may dalawa pang malakas na alyansa sa Sin City. Ang Eternal Alliance at ang Thousand Years Alliance. Nagsimulang alalahanin ni Alvin ang impormasyong nalaman niya tungkol sa tatlong pinakamalakas na alyansa sa Sin City. Ang pinuno ng Thousand Years Alliance ay si Carmelito Olsen. Malaki ang posibilidad na si Gustavo ay mula sa Thousand Years Alliance. At saka, dapat mataas ang posisyon niya. Kung hindi, hindi siya mababantayan ng ganoon kalakas na powerhouse. Nang huminto sa paggalaw si Gustavo, tumigil din sa paggalaw ang matandang sumusunod sa kanya. Nakapikit ang kanyang mga mata, at tila nagpapahinga. Mula umpisa hanggang sa huli, tahimik lang siya. Gayunpaman, naramdaman ni Alvin ang mapanganib na aura na inilalabas ng matanda. At least, mas delikado siya kaysa kay Lujan na nasa top 300 sa Supreme Saint Rankang. Ika-4 na anyo ng Saint Celestial Stage. Agad na sumagot si Elder Hal nang tanungin siya ni Alvin tungkol sa matandang nakatayo sa likod ni Gustavo. Dahil dito, napagpasyahan ni Alvin na ang posisyon ni Gustavo sa Thousand Years Alliance ay dapat na mataas. Sa katunayan, malamang na siya ay anak ni Carmelito, ang pinuno ng Thousand Year Alliance.
Pagkaraang sulyapan ni Alvin si Gustavo, lumingon siya kay Domeng at malamig na nagtanong, ibig bang sabihin kung hindi kita papatayin ngayon, pakakawalan ako ng iyong ama? Nang marinig ni Alvin ang tanong ni Alvin, nag-alinlangan sandali si Domeng bago siya dali-daling sumagot pagkatapos ng isang siko ni Lujen, syempre. Hanggat palayain mo ako, handa akong sumumpa sa sumpa sa parusa ng kidlat na hindi ko sasabihin sa aking ama ang tungkol sa nangyari ngayon. Kung hindi alam ng tatay ko ang tungkol dito, wala siyang dahilan para maghanap ng problema. Sa sandaling matapos magsalita si Domeng, mabilis niyang tinusok ang kanyang daliri at nanumpa sa panunumpa ng parusa sa kidlat bago pa nagkaroon ng pagkakataon si Alvin na tumugon. Habang umalangaw-ngaw ang siyam na kulog sa hangin bilang tugon sa panunumpa ni Domeng, tumawa ng malakas si Gustavo. Gustavo, anong tinatawa-tawa mo? Bahagyang nagalit si Domeng dahil sa kahihiyang naramdaman niya. Nothing much. Natatawa lang kung paano mabibigo ang plano mo. Isinusumpa mo lang na hindi mo sasabihin sa tatay mo ang nangyari ngayon. Pero, lagi mong sasabihin sa mga deputy leaders o ibang tao sa 7 Kill Alliance, di ba? Kung sasabihin nila ito sa tatay mo, hindi pa ba siya maghahanap ng gulo kay Sir Blackrobed? Matapos tumigil sa pagtawa si Gustavo, sinabi niyang walang pakialam, parang hindi ka sinsero kahit na nanumpa ka sa panunumpa ng parusang kidlat. Hindi inakala ni Domeng na hayagang ihahayag ni Gustavo ang kanyang plano. Agad siyang nagalit dahil sa kahihiyang naramdaman. Gayunpaman, nang maramdaman niyang tila naging mas malamig ang tingin ni Alvin, mabilis siyang nanumpa sa panibagong parusa ng kidlat na hindi niya sasabihin kahit kanino ang tungkol sa nangyari ngayon. Maging si Lujen na nakatayo sa likod ni Domeng ay sumunod din at nanumpa ng parehong sumpa. Nang makita ang mabilis na pagkilos ni Domeng at Lujen, hindi mapigilan ni Gustavo na sumimangot. Gayunpaman, mabilis na nawala ang pagsimangot. Lumingon siya para tumingin kay Alvin at nakangiting nagtanong, Sir Blackrobe, gumaan ba ang pakiramdam mo pagkatapos nilang manampa sa panunumpa ng parusa sa kidlat? Mahinahong tumango si Alvin bago niya sinabi, ikaw at ang nasa likod mo ay dapat ding sumumpa sa parehong panunumpa. Nagulat si Gustavo nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Hindi niya inaasahan na hihilingin sa kanya ni Alvin na manampa sa panunumpa ng parusa sa kidlat. Tungkol naman sa matandang nakatayo sa likod ni Gustavo, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at tumingin kay Alvin nang matapos siyang magsalita. Malinaw na ito ay isang babala kay Alvin. 2,127. Huminga ng malalim si Gustavo. Nawala ang nagtatampo niyang ekspresyon habang pinapakalman niya ang sarili. Tumingin siya kay Alvin at nagtanong, Sir, kung may balak akong ipagkanulo ka, kailangan ko bang ipaalala sa iyo sa simula pa lang? Sigurado akong alam mo na kanina pa ako nagtatago. May bakas ng pagpatay na layunin sa kaibuturan ng kanyang mga mata na nakatutok kay Alvin. Bagamat saglit lang lumitaw ang layunin ng pagpatay, nakuha ito ni Alvin sa kanyang kamangha-manghang kasanayan sa pagmamasid. Batay doon, kumbinsido siya na hindi dalisay ang intensyon ni Gustavo. Kung hindi ako nagkakamali. Tumingin si Alvin kay Gustavo at sinabing, dapat ay mula ka sa 1,000 Years Alliance, tama ba? Parang ipinapaalala mo sa akin ang mabuting kalooban, ngunit ang totoo ay gusto mo lang humiram ng mga kamay ko para patayin si Domeng. Isang bakas ng pagkagulat ang lumitaw sa mga mata ni Gustavo nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Naguguluhan siya at nakaramdam ng sakit. Gayunpaman, sa isang kisap mata, lahat ng iyon ay nawala. Nabawi niya ang kanyang katinoan at mukhang kalmado. Anuman, walang silbi ang lahat dahil nakita ni Alvin ang reaksyon ni Gustavo. Isantibi ang katotohanan na si Alvin ay naging napakabantay pagkatapos maranasan ang napakaraming bagay sa buhay na ito, ang pagiging isang weapon specialist sa kanyang nakaraang buhay ay naging napakatalino niya. Hindi mo ba naiisip na nag-o-overthink ka sa mga bagay-bagay? Mahinahong sinabi ni Gustavo na may inosenteng ekspresyon sa kanyang mukha na para bang hindi niya sinasadya si Alvin. Sa kasamaang palad, gaano man kabait si Gustavo, imposibleng lokohin niya si Alvin. Sir, nakaitim na damit. Sa sandaling ito, si Lujen na nakatayo sa likod ni Domeng ay nagsabi kay Alvin ng may paggalang, ang Gustavo na ito ay ang batang pinuno ng 1,000 Years Alliance.
Ang Thousand Years Alliance ay palaging sumasalungat sa Seven Kill Alliance. Sa katunayan, sinusubukan niyang hiramin ang iyong mga kamay upang gawin ang kanyang maruming gawain. Napamura si Gustavo nang matapos magsalita si Lujen. Ang paghiram ng mga kamay ng isang tao para gawin ang aking maruming gawain. Isang tibiyang katotohanan na si Doming ay hindi katugma para sa akin, kahit na nakipagsanib puwersa kayo kay Shikon na napatay, pareho ba kayong magiging kapareha ni Elder Wang na nasa tabi ko? Halatang si Elder Wang ang matandang nakatayo sa likuran niya. Tama ka. Kahit na makipagsanib puwersa ako kay Shikon, hindi tayo magiging kalaban ni Elder Wang. Tumingin si Lujen sa matandang lalaki na nakatayo sa likod ni Gustavo bago niya sinabi, gayunpaman, maglalakas loob ka ba at ni Elder Wang na kumilos laban sa amin? Kung magpasya kang atakihin kami, kung ano ang mangyayari dito ay ipapasa sa leader ng Seven Kill Alliance sa panahon ng talisman ng alyansang iyon, ang alyansa ng Minor Seven Kill. Hindi tayo magpapapahinga hanggat hindi natin binababa ang Thousand Years Alliance. Kung mangyari ito, ang Eternal Alliance lang ang makikinabang dito, kahit isang born na tulad ko ang nakakaalam niyan, lalo na ang taong tulad mo. Ang mga salita ni Lujen ay walang puwang para makipagtalo si Gustavo at ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Hindi binalak ni Lujen na pabayaan si Gustavo ng ganoon lang. Sabi niya, Sir Blackrobe, wala nang buta sa parusang kidlat na isinumpa ko at niyang master kaya walang dahilan para mag-alala ka sa pagkalat namin tungkol sa nangyari ngayon. Gayunpaman, niyang leader Gustavo mula sa Thousand Years Alliance na sabik na manggulo ay baka hindi pabayaan ang insidente ngayon. Kung tutuusin, kung ano ang nangyari sa kanya ngayon ay kumalat ang isang kaaway. Patayin ang Alliance. Wala akong pag-aalinlangan na maraming mga lalaki mula sa Seven Kill Alliance ang mamamatay sa iyong mga kamay. Marami siyang mapapala at walang mawawala kung ayaw niyang manampas sa sumpa na parusa sa kidlat, iminumungkahi kung patayin mo siya at ang nasa likod niya. Katulad nito, tila tinutulungan ni Lujen si Alvin, ngunit siya ay katulad ni Gustavo. Sinusubukan niyang himukin si Alvin na patayin ang dalawa pang tao. Natural, si Lujen ay may pagdududa rin. Hindi siya sigurado kung ang cultivation base ni Alvin ay nasa 4th form of the Saint Celestial Stage o mas mataas. Alam lang ni Lujen na mas malakas si Alvin kaysa sa kanya kaya maaaring maging powerhouse si Alvin sa peak ng 3rd form of the Saint Celestial Stage o ang 4th form of the Saint Celestial Stage. Tumingin si Lujen kay Alvin at nagpatuloy sa pagsasabing, si Elder Wang na nakatayo sa likod niyang Master Dong ay isa sa mga elite na elder mula sa Thousand Years Alliance. Ang pangalan niya ay Demetrios, at siya ay isang powerhouse sa 4th form of the Saint Celestial Stage. Siya ay nirerango sa ika-156 na pwesto sa Supreme Saint Ranking. Matiim na tinitigan ni Lujen si Alvin nang matapos siyang magsalita, sinusubukang makuha ang reaksyon ni Alvin ngayong naihayag na niya ang lakas ng powerhouse na nagbabantay kay Gustavo. Gayunpaman, mabilis na nadismaya si Lujen. Ito ay dahil imposibleng makita niya ang mukha ng lalaking nakaitim na nakasuot ng talukbong. Gayunpaman, hindi man lang siya nang inig nang sabihin ko sa kanya ang tungkol kay Demetrios. Ibig sabihin hindi siya natatakot sa kanya. Napaisip si Lujen sa sarili. Hindi siya sigurado. Nakarank sa ika-156 na lugar sa Supreme Saint Ranking. Walang nakakaalam na nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Lujen, siya ay nagambala. Iniisip niya ang panahon noong una siyang nakarating sa Upper Province at Fire Worship Sect. Naaalala ko si Argus, ang unang Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum, ay nirerango sa ika-139 na lugar sa Supreme Saint Ranking. Ang Silver Flame ng Fire Worship Sect, ang ranking ni Elder Argus ay medyo malapit sa ranking ni Demetrios. Noon, para lang akong langgam sa harap ni Argus. Kinailangan kong umasa sa mga panuntunan ng Fire Worship Sect para mabuhay hanggang ngayon. Gayunpaman, hindi na ako natatakot kay Argus. Kumpiyansa na nag-isip si Alvin sa kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali, nanambalik si Alvin at walang pakialam na nagtanong kay Lujen, nakikita kong balak mo ring hiramin ang aking mga kamay para patayin siya. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, ang Celestial Supreme Treasure, ang Universal Ruler, ay lumitaw na sa kanyang mga kamay, nakatago sa ilalim ng kanyang manggas. Walang nakakaalam nito.
Sa susunod na sandali, bago pa makapag-react si Lujen, nagpakita na si Alvin sa kanyang harapan. Universe Teleportation. Sa isang kisap lang ng mata, itinaas ni Alvin ang kanyang kamay na nakahawak sa Universal Ruler na itinago niya sa ilalim ng kanyang manggas. Sa isang iglap lang, ang espasyong inookupahan ni Alvin ay nagsimulang magulo at masira. Kahit papaano, ganoon ang hitsura kina Domeng, Gustavo, at Demetrius. Bang! Sa sumunod na sandali, nakarinig sila ng malakas na pagsabog at bumalik sa normal ang puwang na nasira. Kasabay nito, nakita nila si Lujen na lumilipad paatras na parang isang palaso na pinalabas. Sa kalagitnaan, nagsimula siyang samuka ng dugo. Siya ay tumingin lubhang kahabag-habag. Kitang-kita na ang tunog ng pagsabog ay ang tunog ng puwersa ng lalaking nakaitim na damit na dumapo sa katawan ni Lujen. Sa isang kisap mata, si Lujen na nirerango sa ika-275 na lugar sa Supreme Saint Ranking ay malubhang nasugatan. Napakalakas. Si Domeng at Gustavo ay nanginginig sa loob habang si Demetrius ay may nagbabantay na tingin sa kanyang mga mata. Inakala ni Demetrius na ito ay isang banal na kakayahang gumawa ng ripple at distort ng espasyo. Gayunpaman, hindi niya ito makita sa lahat. Paanong hindi siya mababantayan? Matapos masaktan si Lujen, inilipat ni Alvin ang kanyang tingin kay Gustavo at sinabing walang pakialam. Sumpa sa parusang kidlat na panunumpa tulad nila o mamatay. Si Alvin ay nagsalita ng mahinahon, ngunit binigyang diin niya ang salitang mamatay. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Gustavo. Nagdilim ang mga ekspresyon ni Gustavo at Demetrius. Samahan si Demetrius Wang na parang naghahanda siyang gumawa ng hakbang laban kay Alvin. Gayunpaman, pinigilan siya ni Gustavo. Elder Wang, tiisin mo muna ito sa ngayon. Wala kaming alam tungkol sa lalaking nakaitim na damit. Kung sasalakayin mo siya ng walang ingat, baka masaktan mo siya. Kung mas malakas siya sa iyo, hindi na tayo mabubuhay. Nagpadala si Gustavo ng mensahe ng voice transmission kay Demetrius Wang. Gagawin namin ang sinabi niya sa ngayon. Hindi pa huli ang lahat para makipagkita kami sa kanya sa oras na magkita kami ng tatay ko. Sinusumpa lang namin na hindi namin sasabihin kahit kanino ang tungkol sa nakita namin. Hindi kami nagmumura na hindi na kami maghahanap ng gulo sa kanya mamaya. Batay dito, makikita ng isang tao na si Gustavo ay isang matalino at maingat na tao. Matagumpay na naakit ni Gustavo si Demetrius. Pagkatapos ng lahat, hindi rin sigurado si Demetrius kung kaya niyang talunin si Alvin. Ang kumpiyansa ni Alvin ay nagdulot sa kanya ng pag-iingat. Sa gusto mo. Kasunod nito, nanumpa sina Gustavo at Demetrius sa kidlat na parusang panunumpa na hindi nila sasabihin kahit kanino ang tungkol sa kanilang nakita ngayon. Kung hindi, sila ay papatayin ng parusang kidlat. Boom! 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 Habang umalangaw-ngaw ang siyam na kulog sa kalangitan, nakahinga ng maluwag si Gustavo, iniisip na tapos na ang usapin ngayon. Sa susunod na sandali, naghanda si Gustavo na umalis at sinabing, Elder Wang, umalis na tayo. Nang tawagin ni Gustavo si Demetrius at aalis na sana, pinigilan sila ni Alvin. Maghintay. Nang marinig si Alvin, nagdilim kaagad ang ekspresyon ni Gustavo. Ginawa namin ni Elder Wang ang eksaktong sinabi mo sa amin at nanumpa sa parusang kidlat. Ano pa ang gusto mo sa amin? Huwag lumampas sa dagat, Ginoo. Nagsimula siyang magmukhang medyo galit ng magsalita. 2,128. Nang marinig ang mga salita ni Gustavo, si Alvin ay saglit na nagilan bago siya humagalpak ng tawa. Sabi niya, lumabas ka. Maaari mong isipin ang anumang gusto mo. Kapansin-pansing nagbago ang mga ekspresyon ni Gustavo at Demetrius nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Patuloy na sinabi ni Alvin, kung gusto mong umalis, kailangan mong manampas sa panibagong parusa sa kidlat. Isumpa mo na mula sa sandaling ito, hindi ka na magkakaroon ng anumang galit sa akin at hindi ka na maghahanap ng gulo sa akin. Kung hindi, mamamatay ka sa parusang kidlat. Sa sandaling marinig ni Gustavo at Demetrius ang mga salita ni Alvin, likas silang lumingon upang tumingin sa isa't isa. Akala nila nabasa ng lalaking nakaitim na damit ang nasa isip nila. Gayunpaman, mabilis nilang tinanggihan ang paniwalang iyon dahil imposible lamang ito.
Sir, gusto niyo pong manampa kami ng ganyang paraan. Paano kung magdesisyon kayo na i-provoke kami? Hindi ba't hindi na kami makakapagtanggol o makakaganti? Kung ganoon, mamamatay kami sa alinmang paraan. Mapapatay kami sa iyo o sa parusang kidlat. Sabi ni Gustavo na may madilim na ekspresyon. Hindi niya inaasahan na ganoon na lamang kaingat ang lalaking nakasuot ng itim. Parang kontrolado niya ang lahat at nakikita niya ang lahat. Madali lang iyan. Basta huwag kang gumanti, walang pakialam na sabi ni Alvin. Huwag kang gumanti. So, hintayin na lang namin na patayin mo kami. Galit na sabi ni Gustavo. Kung ganoon, mas gusto mo bang mamatay ngayon? Hindi na kalmado ang tingin ni Alvin. Baka sa mga mata niya ang cold killing intent. May nakamamatay na aura sa kanya, at tila naging ozure siya sa isang kisap mata. Nagdulot ito ng tensyon sa kapaligiran. Naging malungkot ang ekspresyon ni Gustavo nang maramdaman niya ang matinding pamatay na aura na ipinalabas ni Alvin. Kasabay nito, hindi na napigilan ni Demetrius ang kanyang galit at agad na kumilos. Naghahanap ka ng kamatayan. Tila siya ay nagbagong anyo bilang isang Diyos ng digmaan habang siya ay nangingibabaw kay Alvin. Sa sandaling si Demetrius ay sumugod kay Alvin, ang Celestial Supreme Treasure, ang Universal Ruler, ay muling lumitaw sa ilalim ng manggas ni Alvin. Universe Teleportation. Ikinaway ni Alvin ang kanyang kamay at ang espasyo sa paligid niya at si Demetrius ay nagsimulang mag-ripple at mag-distort muli. Sa mga mata ni na Gustavo, Dong-eng, at Lujen, malabo ang mga figure ni na Alvin at Demetrius. Dalawang figure lang ang nakikita nila, ngunit mahirap para sa kanila na makita kung ano ang nangyayari. Sa sandaling ihagis ni Alvin ang divine ability mula sa Universal Ruler, inihagis din niya ang elementary devouring tactic na medyo matagal na niyang hindi ginagamit. Pangunahing taktika sa paglamon. Sa isang kisap lang ng mata, na-absorb na niya ang lahat ng heaven and earth spirit energy sa paligid. Sa nakalipas na 6 na buwan, si Alvin ay umiikot sa Sin City na nakasuot ng itim na damit, hindi niya ginamit ang divine ability, ang elementary devouring tactic, sa lahat. Ito ay dahil baka ilantad nito ang kanyang pagkakakilanlan. Ang isa pang dahilan ay hindi siya nakatagpo ng sino mang kalaban na sapat na malakas upang pilitin siyang gamitin ang elementary devouring tactic. Ngayong kaharap na ni Alvin si Demetrius na nasa 4th form of the Saint Celestial Stage at nirerango sa ika-156 na pwesto sa Supreme Saint Rankang, wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang elementary devouring tactic. Kung hindi, hindi siya magiging katapat ng isang powerhouse sa 4th form of the Saint Celestial Stage. Kahit na si Demetrius ang pinakamahinang powerhouse sa 4th form of the Saint Celestial Stage, si Alvin ay hindi pa rin makakapantay sa kanya nang hindi gumagamit ng elementary devouring tactic. Sa aking kasalukuyang lakas, magagamit ko ang Universal Ruler's Universe Transportation dahil mas malakas ito ngayon kumpara sa nakaraan. Hindi lamang nito nakaharang ang paningin ng mga tao, ngunit maaari rin itong lituhin ang aking kalaban. Napaisip si Alvin habang pinapanood niya si Demetrius na inaalis ang mga epekto ng Universe Teleportation habang patuloy na tinataas ng elementary devouring tactic ang kanyang Sun Saint energy sa limitasyon nito. Matapos maalis ni Demetrius ang epekto mula sa Universe Teleportation, nakita niya ang mga vortex sa paligid ni Alvin. Bagamat naglalaho na ang puyo ng tubig ay nakuha pa rin niya itong masulyapan. Ito. Shoo! Sa susunod na sandali, narinig ni Demetrius ang maikling buhay na matinis na sigaw ng isang espada. Bukod doon, nakita niya ang isang talim na may 3 talampakang haba na humahampas sa kanya. Ang bilis nito ay napakabilis na wala itong naiwang bakas. Mukha itong invisible. Natakot siya dahil hindi niya akalaing maiiwasan niya ito. Ang walang trace na espada. Ang uri ng tulong na divine ability na lumilikha ng mga vortex. Ang lalaking nakasuot ng itim ay si Alvin ng Fire Worship Sect. Ito ang mga kaisipang lumitaw sa isipan ni Demetrius bago ang 3 talampakang haba na talim ay tumusok sa pagitan ng kanyang mga kilay. Napakabilis ng nangyari kaya wala na siyang oras para umiyak. Nahulaan lamang ni Demetrius ang pagkakakilanlan ni Alvin sa sandali bago siya namatay sa pamamagitan ng mga divine abilities na ginawa ni Alvin at ang espada na ginamit niya.
Naturally, hindi niya alam na ang espadang ginamit ni Alvin ay hindi isa sa 10 dakilang sandata ng santo, ang Trakeala Sword. Ginamit ni Alvin ang Jasper Celestial Sword. Dahil namatay na siya, maaari na lamang niyang dalhin ang sekretong ito sa kanyang libingan. Wala siyang panahon para sabihin kahit kanino ang tungkol sa kanyang natuklasan. Lamon. Matapos patayin si Demetrius, ginawa ni Alvin ang kanyang nakagawiang paglamon ng innate spiritual roots. Masaya siyang nagulat sa innate spiritual root ni Demetrius. Nagtaglay siya ng asul na espiritual na ugat. Maganda yan. Matapos lamunin ang asul na innate spiritual root ni Demetrius, natuklasan ni Alvin na ang kanyang innate spiritual root ay bumuti at naging dark indigo. Ngayon na ang aking indigo na innate spiritual root ay naging madilim na indigo, nangangahulugan ito na isa akong hakbang na mas malapit sa pagpapabuti nito sa isang violet na innate spiritual root. Nang maisip ito ni Alvin, naging nasasabik siya kahit na siya ay karaniwang kalmado. Matapos kolektahin ang spatial ring ni Demetrius, binitawan ni Alvin ang katawan ni Demetrius, hinayaan itong mahulog. Kasabay nito, bumalik din sa normal ang puwang na umaalon-alon at bumabaluktot. Nakita ni Gustavo at ng iba pa si Alvin na nakatayong hindi gumagalaw sa parehong lugar kung saan bumagsak ang katawan ni Demetrius sa lupa. Malaki ang epekto sa kanila ng eksenang ito. Patay na si Demetrius. Si Lujen ang unang nanambalik sa kanyang katinoan. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Para siyang nakakita ng multo. Napakaswerte niya na hindi siya pinuntirya ng lalaking nakasuot ng itim. Kung hindi, tiyak na mamamatay siya. Anong biro? Isang powerhouse na kayang pumatay kay Demetrius ng napakadali ay tiyak na makakapatay kay Lujen sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri. Si Doming ay natakot at ang kanyang mukha ay mapatla. Isang baho ng ihi ang umaagos sa kanyang ilong, ngunit tila hindi siya naabala nito. Siya ay nakatayo pa rin sa pagkabigla, ganap na nagyelo. Sa susunod na sandali, dahan-daang lumingon sina Doming at Lujen upang tumingin sa isa't isa at nakita ang takot sa mata ng isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, nang hindi natanong, mabilis silang nanumpa ng isa pang kidlat na parusang panunumpa na hiniling ni Alvin kina Gustavo at Demetrius na manampa. Nangako sila na hindi magkakaroon ng anumang away kay Alvin o maghahanap ng gulo sa kanya. Natural, naisip ni Doming at Lujen na sobra-sobra ang sumpa na kanilang isinumpa. Gayunpaman, si Demetrius, ang pinakamalakas na tao sa kanila, ay namatay. Susundan lamang nila ang mga yapak ni Demetrius at papatayin ng lalaking nakasuot ng itim kung patuloy silang magmamatigas. Pareho silang ayaw mamatay kaya ang tanging pagpipilian nila ay sundin ang sinabi sa kanila. Boom! 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 Siyam na palakpakan ng kulog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan sa sandaling nanumpa sina Doming at Lujen sa panunumpa ng parusang kidlat. Ang siyam na palakpak ng kulog ay nagulat kay Gustavo sa muling pag-iisip. Ang kanyang katawan ay nanginginig marahas at ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Sa kasalukuyan, tuluyan na siyang nawala sa katinoan. Para siyang takot na ibon. May iba ka pa bang tanong? Walang pakialam na tanong ni Alvin habang nakatingin kay Gustavo ng malamig na tingin. Napatalon si Gustavo nang marinig niya si Alvin na nagsasalita sa kanya. Umiling siya bago umiling ng mariin. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nagmamadaling sinabi, hindi. Hindi. Anong biro? Maging ang bantay ni Gustavo, si Demetrius, ay napatay. Saan siya kukuha ng lakas ng loob para tanungin si Alvin ngayon? Kahit may mga tanong pa siya, wala siyang masabi. Si Gustavo na nagpapanik ay pinakalma ang sarili bago siya mabilis na nanumpa sa kidlat na parusang panunumpa gaya ng sinabi ni Alvin sa kanya. Siyam na kulog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan bilang tugon sa panunumpa ni Gustavo. Sa sandaling umalangaw-ngaw sa himpapawid ang siyam na kulog, si Alvin ay tila nagbagong anyo sa isang kidlat habang siya ay patungo sa hilaga. Natural, hindi niya nakalimutan ang kanyang layunin sa pagtungo sa hilaga. Ito ay para sa kayamanan na sinasabing naiwan ng isang powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage. Nakahinga ng maluwag si Gustavo at ang iba pa nang makita nilang umalis na si Alvin. Nagkatinginan sila at nakita nila ang bitterness sa mata ng isa't isa.
Habang si Alvin ay patungo sa hilaga upang tingnan ang kayamanan na sinasabing naiwan ng isang powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage, hindi niya alam na ang 6, 7, kabilang ang Hambal, kasalukuyang tagapagmana ng 7 Absolute Sect, maliban sa tagapagmana ng First Absolute, ang Fog Rain Progeny sa hilagang bahagi ng Niebe ay nagtipon sa bundok. May 7 tao. Ang iba sa kanila ay mga lalaki, at ang iba sa kanila ay mga babae. Naka-cross-legged sila sa isang batong plataporma na nasa gitna ng bundok na nababalutan ng niebe. Ang entabladong bato na kanilang inuupuan ay inukita ng masalimuot na mga pattern na tila nagmula sa sinaunang panahon. Isang matandang lalaki at isang magandang babae ang nakatayo sa taas na tinatanaw ang mga taong ito. 2,129. Matandang propeta. Tumingin ang magandang babae sa matandang lalaki at nakasimangot na nagtanong, sigurado ka bang magiging maayos ang 3 batang iyon? Alam mo na kahit na maitago mo ito kay Nympha sa ngayon, hindi mo ito maitatago sa kanya magpakailanman. Base sa sinabi ng magandang babae, kitang-kita ang matandang lalaki na matandang propeta mula sa progeny ng propeta ng 7 Absolute Sect. Tungkol naman sa magandang babae, siya ang tagapagmana ng Red Dust Progeny ng 7 Absolute Sect. Sila ang tagapagmana ng Propeta Progeny at Red Dust Progeny. Ang mundo ay pag-aari ng kanilang mga direktang disipulo na magiging tagapagmana sa hinaharap ng Propeta Progeny, Red Dust Progeny, at iba pang progenies. Nang marinig ng matandang propeta ang mga salita ng magandang babae, nanumbalik ang kanyang katinoan at umiling. Solemn na ang ekspresyon niya. Hindi ko masasabing sigurado. Kung narinig ito ng ibang tao, siguradong magugulat sila. Paanong ang matandang propeta na tila nakakaalam ng lahat ay hindi sigurado sa isang bagay? Anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba sigurado kanina? Sabi ng magandang babae sa dismayadong tono. Halatang hindi siya nasisiyahan sa sagot ng matandang propeta. Mula nang huminto sa pagtatrabaho ang Inter-Province Transportation Formation ng Upper Province at hindi makapagpadala ng mga tao sa Lower Province, sinubukan kong hulaan ang kapalaran ng 3 tao. Gayunpaman, ang nakita ko ay napakalabo at misteryoso, sabi ng matandang propeta, malamang na sinalakay ng mga devil clans ang Lower Province. Ang Human Devil Era ay nakikialam muli sa plano ng Devil in the Clovens. Natural lang na hindi ko ma-divine ang kapalaran nila. Huminto ang matandang propeta bago niya sinabi, gayunpaman, bago sila umalis sa Upper Province, nahulaan ko na magkakaroon sila ng fortuitous encounter kung babalik sila sa Lower Province. Gayunpaman, hindi ko masabi kung anong uri ng fortuitous encounter ang mararanasan nila. Sa pagbabalik tanaw, ang katotohanan na hindi ko makita ng malinaw ay isang senyales na magkakaroon ng panganib. Sa una, nagtaka ako kung bakit sila nakatagpo sa Lower Province. May kinalaman ang fortuitous encounter sa pagsalakay ng Devil Clan sa Lower Province. Sa sandaling ito, mapait na ngumiti ang matandang propeta. Kung maaari kong gawin ang mga bagay-bagay, hindi ko sana inutusan si Heimdall na ipadala sila sa Lower Province. Sa kasalukuyan, maaari lamang silang umasa sa kanilang sarili. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang hindi mo masasabi kung mabubuhay sila o mamamatay? Tanong ng magandang babae sa malalim na boses habang nagbabago ang ekspresyon ng mukha niya. Matigas ang tono ng pananalita niya. Tama iyan. Mataimtim na tumango ang matandang propeta. Lalong lumungkot ang ekspresyon ng magandang babae at may sasabihin sana siya. Biglang tumangala ang matandang propeta sa langit na may maningning na mga mata at nagsabi, oras na. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang espada sa kanyang kamay. Ang espadang ito ay isang sukat na mas malaki kaysa sa mga ordinaryong espada. Ang matandang propeta ay naglagay ng kanyang banal na pinagmulan sa espada at isang sigaw ng espada ang agad na umalingaw-ngaw sa hangin. Kasunod nito, 9 na bolts ng seda ang bumaril mula sa espada at ibinalot sa espada bago ito umangat sa hangin. Ito ang 9 Cloud Sword. Bulalas ng magandang babae habang ang kanyang atensyon ay nakuha ng espada sa kamay ng matandang propeta. Ang 9 Cloud Sword ay isa sa mga Super Saint Weapons sa 10 Great Saint Weapons Rankang. 2 lamang sa mga sandata sa 10 Great Saint Weapons Rankang ang mga espada. Ang isa ay ang Trachela Sword at ang isa ay ang 9 Cloud Sword.
Boom! Dumagundong. Ang nakabibinging mga kulog ay umalangaw-ngaw sa kalangitan, ang siyam na ulap na espada sa kamay ng matandang propeta ay bumaril ng isang sinag ng espada pataas sa langit. Tila isang tulay na nag-uugnay sa lupa sa langit. Nakahalang langit at lupa. Ang siyam na bolts ng seda ay pinagsama sa sinag ng espada, na tila siyam na banal na dragon. Ang bawat isa sa kanila ay naglalaman ng isang mabigat at walang katulad na enerhiya. Kasabay nito, tila nabuhay ang mga sinaunang at masalimuot na pattern sa stone platform na kinauupuan ng 7 tao nang pumasok dito ang enerhiya mula sa Nine Cloud Sword. Halos kasabay nito, lumitaw ang nakakatakot na aura na katulad ng aura ng isang sinaunang tao at natabunan ang bundok na nababalutan ng nyebe. Nagsimulang lumakas ang nyebe bago nagsimulang uminit. Napaatras ang magandang babae sa malayo. Nang maramdaman niya ang aura, nagbago ang ekspresyon niya. Nang tingnan niya ang Nine Cloud Sword sa kamay ng matandang propeta, ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkamangha. Ito ang 6 Absolute Heaven-defying Fate-changing Grand Formation. Gayunpaman, ang pagkamangha na naramdaman niya ay hindi para sa matandang propeta at hindi rin para sa Nine Cloud Sword na hawak niya. Para ito sa lalaking nagpanday ng Nine Cloud Sword. Ang lalaking nagpanday ng espada ay ang huling tagapagmana ng First Absolute, ang Fog Rain Progeny, ng 7 Absolute Sect. Siya ay walang iba kundi ang Sword Saint, Bert Ing. Sa kasalukuyan, inakala ng mundo na ang 10,000 Inscription Saint Weapons, kasama ang Nine Cloud Sword, ay peke ng isang Celestial Grade Saint Inscription Master. Hindi nila alam na siyam sa 10 sa 10,000 Inscription Saint Weapons na bahagi ng kasalukuyang 10 Super Saint Weapons ay peke lang ng isang Celestial Grade Saint Inscription Master dahil nakakuha siya ng inspirasyon mula sa Nine Cloud Mountain. Iyon ay kung paano naging isang Celestial Grade Saint Inscription Master matapos isulat ang siyam na 10,000 Inscription Saint Weapons. Sa katunayan, ang ilan sa siyam na Super Saint Weapons ay mas malakas pa kaysa sa Nine Cloud Sword, ang unang 10,000 Inscription Saint Weapon sa Dao Martial Saint Land. Ang lahat ng ito ay sikreto ng lihim ng 7 Absolute Sect. Ang 6 Absolute Heaven-defying Fate-changing Grand Formation ay isang formation na lumalaban sa langit na iniwan ni Sword Saint Bert Ing, ang dating tagapagmana ng Fog Rain Progeny, ang First Absolute ng 7 Absolute Sect. Kinailangan ng Nine Cloud Sword para i-activate ang formation na ito na lumalaban sa langit. Noon, bago umakyat si Sword Saint Bert Ing, ang dating tagapagmana ng Fog Rain Progeny, ang First Absolute ng 7 Absolute Sect, sa Devata Realm, iniwan niya ang Nine Cloud Sword para sa 7 Absolute Sect. Nang maglaon, ang mga tao mula sa 7 Absolute Sect ay hinabol ng 3 malalaking sekta. Pagkaraan ng ilang oras, nawala ang Nine Cloud Sword. Sa panahong ito nakuha ng unang Celestial Grade Saint Inscriptions Master sa Dao Martial Saint Land ang Nine Cloud Sword. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Nine Cloud Sword, nagawa niyang isulat ang siyam na iba pang Super Saint Weapons. Sa wakas, nahanap ng matandang propeta ang Nine Cloud Sword na nawala sa loob ng maraming taon. Sa pamamagitan lamang ng espada ay maa-activate niya ang 6 Absolute Heaven-defying Fate-changing Grand Formation. Sa entablado ng bato, lumitaw ang isang hindi nakikitang puwersa at binalot ang 7 tao na nakaupo doon. Ang mahiwagang puwersa ay lumundag sa kanilang katawan sa pamamagitan ng 6 Absolute Heaven-defying Fate-changing Grand Formation. Samantala, ang nyebe sa bundok na nababalutan ng nyebe ay patuloy na bumabagsak. Sa araw na ito, ang kaplaran ng 7 kabataan ay nagbago magpakailanman. Ngayon, ang 7 kabataan na napakatalino ay sasailalim sa muling pagsilang sa bundok na nababalutan ng nyebe at mag-iiwan sila ng marka sa Dao Martial Saint Land sa hinaharap. Hilaga ng Sin City. Maraming tao. Tumingin si Alvin sa mga ulap habang nakikita niya ang maraming tao na naglalakbay pahilaga na parang may libreng buffet doon. Gaya ng inaasahan, malakas ang tukso ng mga kayamanan na naiwan ng isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage. Si Alvin, natural, kung bakit ang mga taong ito ay naglalakbay pahilaga. Kung tutuusin, isa sa mga dahilan kung bakit nagtipon-tipon ang mga walang sekta na magsasaka sa Sin City ay dahil laging may unang balita ang Sin City tungkol sa mga treasure vault na naiwan ng mga elite powerhouse.
Karamihan sa mga elite powerhouse na ito na nasa 9th form of the Saint Celestial Stage ay mga sectless cultivator. Hindi ba't ang mga taong iyon ay mula sa Black Crow Alliance? Hindi nagtagal, isang grupo ng mga manlalakbay sa ilalim ng ulap ang nakakuha ng atensyon ni Alvin. Pamilyar si Alvin sa kanilang mga uniforme. Ito ay ang mga uniforme ng mga miyembro mula sa Black Crow Alliance. Isang lalaking casual na nakasuot ng itim na roba ang nangunguna sa grupo ng mga tao. Siya ba ang pinuno ng Black Crow Alliance, Old Black Crow? Agad na nahulaan ni Alvin ang pagkakakilanlan ng lalaking nakasuot ng itim. 6 na buwan na ang nakalipas, matapos patayin ni Alvin ang deputy leader ng Black Crow Alliance, si Martin, ang mga tao mula sa Black Crow Alliance ay tumigil sa pagsasamantala sa mga tao sa Sin City. Parang binago nila ang kanilang masasamang paraan sa magdamag. Sa simula, narinig ni Alvin ang dahilan kung bakit sila nagbago ng paraan ay dahil sa kawalan ng leader ng Black Crow Alliance. Nang maglaon, narinig niya na ang pinuno ng Black Crow Alliance ay bumalik sa Sin City, ngunit hindi siya naghanap ng gulo kay Alvin. Hindi lamang ang mga tao ang tumigil sa kanilang masasamang paraan ng pagsasamantala sa mga tao kapag sila ay mahina o nasugatan, ngunit bihira din silang makita sa lungsod. Noong panahong iyon, maraming tao sa Sin City ang nagsabi na ang Old Black Crow, ang pinuno ng Black Crow Alliance, ay natatakot sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit lahat sila ay nagbago ng kanilang mga paraan. Sa sandaling ang mga tao mula sa Black Crow Alliance ay tumigil sa pagsasamantala sa mga tao, si Alvin ay tumigil sa paghahanap ng mali sa kanila. Sa totoo lang, parang maganda ang relasyon nila. Gayunpaman, sa totoo lang, labis na inis ang naramdaman ni Alvin. Ngayong nagbago na sila ng paraan, paano niya lalamunan ang kanilang innate spiritual roots? Para sa kadahilanang iyon, si Alvin ay inis ng ilang sandali. Sa makatuwid, kinailangan niyang maghanap ng iba pang masasamang tao upang lumunin ang kanilang mga katutubong espiritual na ugat dahil hindi siya basta-basta lalamunan ang mga katutubong espiritual na ugat ng mga tao. Siya ay isang tao na may mga prinsipyo kung tutuusin. So, sinulyapan ni Alvin ang grupo ng mga tao mula sa Black Crow Alliance ng isang beses bago magpatuloy. Para siyang isang shooting star habang tinatahak niya ang daan pahilaga. 2,130. Maraming tao ang natipon sa hilaga ng Sin City, sa Tagaytay ng bundok. Ang mga tao ay kasalukuyang nakapalibot sa isang lambak ng bundok. Upang maging mas tumpak, pinalilibutan nila ang espasyo sa itaas ng lambak ng bundok. May luha sa kawalan. Ito ay isang mahaba at pangit na luha, isang pasukan. Gayunpaman, ang isa ay hindi makakakita ng kahit ano kahit na ang isa ay tumingin sa loob. Sa gitna ng pulutong ng mga tao, isang hindi mahahalata na mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tumingin sa pangit na luha at sinabi sa nanginginig na boses, ito ba ay talagang isang treasure vault na naiwan ng isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage? Bakit ako nababalisa kapag tinitingnan ko ito? Ganon din ang pakiramdam ko. Ang luhang ito ay kahawig ng dagwang bibig ng isang nakakatakot na hayop. Maingat na sabi ng isa pang tao. Mayroon bang mga entry ng mga treasure vault na naiwan ng mga powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage na ganito ang hitsura? Maraming tao ang bumulong sa kanilang sarili. Nagkaroon ako ng pribilehiyong pumasok sa isang treasure vault na naiwan ng isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage 100 taon na ang nakalilipas, at nakakuha ako ng ilang mga treasures doon. Gayunpaman, ang treasure vault na naiwan ng powerhouse na iyon sa 9th form of the Saint Celestial Stage ay matatagpuan sa ilalim ng lupa. Bagamat may mukhang matanda doon. Mula sa kanyang boses, masasabi ng isa na nakaramdam din siya ng pag-iingat sa mga luha sa kalawakan. Sa tingin ko lahat kayo ay nag-aalala para sa wala. Biglang sinabi ng isang nasa katanghaliang gulang na nakasimangot, hindi mo ba nakita ang matataas na opisyal mula sa 7 Kill Alliance, 1,000 Years Alliance, at Eternal Alliance na pumasok dito? Kung ang luha sa kawalan ay mapanganib, sa tingin mo ba ay papasukin nila ito ng walang ingat? Maraming tao ang sumang-ayon sa sinabi ng lalaking ito. Oo. Pumasok na ang mga pinuno at matataas na opisyal ng 3 pinakamalakas na alyansa sa Sin City. Ano ba ang dapat nating katakutin?
Simula nung pumasok sila, hindi naman dapat delikado kung papasok tayo, di ba? Palagay ko rin. Parami ng parami ang sumang-ayon, ngunit walang gumagalaw na pumasok. Pagkatapos ng lahat, ang luha sa kawalan ay pinag-isipan lamang na ang pasukan sa treasure vault na naiwan ng isang powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage. Ang mga kayamanan sa treasure vault ng isang powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage ay may malaking tukso. Gayunpaman, ang buhay ng isang tao ay walang alinlangan na mas mahalaga. Mabuti kung ang isa ay hindi makakakuha ng anumang kayamanan, ngunit kung ang isa ay namatay, ang lahat ay tapos na. Biglang humakbang ang isang binata at sinabi sa nasa katanghaliang gulang na akala ng lahat ay nag-aalala ng walang dahilan. Hoy! Dahil akala mo wala tayong inaalala, bakit hindi ka manguna at pumasok? Kung papasok ka, sasamahan kita. Ano sa tingin mo? Pagkatapos magsalita ng binata, sabay-sabay na napatingin ang lahat sa medyo may edad na. Tama. Dahil sinabi mong walang dapat ipag-alala. Bakit hindi ka muna pumasok kung sa tingin mo ay kaya mo? Go on. Ano pang hinihintay mo? Di ba sabi mo hindi delikado? Oo. Di ba sabi mo pumasok na ang matataas na opisyal ng tatlong malalakas na alyansa sa Sin City kaya hindi delikado? Bakit hindi ka pumasok kung ganoon? Natatakot ka ba? Kung natatakot ka, how dare you say na walang dapat ipag-alala? Hindi mo lang ba pinapahiya ang sarili mo? Ang lahat ng mga salitang ito ay nakadirekta sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagsabi sa kanila na walang dapat ikabahala. Nang marinig ng nasa katanghaliang gulang ang mga komento, namutla siya. Sinadya niyang sabihin iyon kanina sa pag-asang may mauunang pumasok. Sa ngayon, tanging ang mga matataas na opisyal mula sa malalakas na alyansa sa Sin City ang nahuhulog sa kawalan sa lugar na dapat ay isang treasure vault na iniwan ng isang powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage. Hindi pumasok ang mga galing sa ibang alyansa o loner. Sa huli, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi pumasok sa luha sa kawalan na nakakuha sa kanya ng panunuya mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Bagamat hindi kaaya-aya ang pagiging bagay sa pangungutya, mas mabuti pa rin ito kaysa mawala ang kanyang buhay. Lalaking nakaitim na damit. Isang hiyawan ang umalangaw-ngaw sa hangin na nagpaalerto sa mga taong nakapaligid sa luha sa kawalan. Agad na tumigil ang mga tao sa panunuya sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nalipat ang atensyon nila sa direksyon kung saan nakatingin ang kausap. May isang figure na lumilipad sa mga ulap at nasa kalagitnaan ng landing. Ang taong ito ay nakasuot ng itim na robe at ang kanyang mukha ay nakatago na may hood. Hindi man lang maaninag ang kanyang mukha. I wonder kung siya ba ang tunay na lalaking nakasuot ng itim. Maraming tao ang may parehong tanong sa kanilang isipan. Nagtataka ako kung ang tunay na lalaking nakasuot ng itim ay naglakas loob na ipasok ang luha sa kawalan. Ang lalaking nakasuot ng itim na humarap sa lahat ng pumapalibot sa luha sa kawalan ay walang iba kundi si Alvin. Dahil dumating si Alvin kanina at narinig ang kanilang talakayan, alam niya na ang matataas na opisyal mula sa 7 Kill Alliance, 1,000 Years Alliance, at Eternal Alliance ay pumasok sa kawalan. Ang mga taong naglapana sa paligid ay karamihan ay mga taong hindi pumasok sa luha sa kawalan dahil hindi sila sigurado kung humantong sa treasure vault na naiwan ng isang powerhouse sa ninth form saint ng Celestial Stage. Kung takot na takot silang mamatay, bakit sila nandito? Si Alvin ay hindi nakaimik ng mga taong ito. Bago ihayag ni Alvin ang kanyang sarili, hiniling niya kay Elder Hal na tingnan ang pasukan. Ito ay isang luha sa kawalan. Dapat itong humantong sa isang pseudo-realm, sabi ni Elder Hal sa kanya. Natural na natigilan si Alvin nang marinig niya ito. Agad siyang nagtanong muli, Elder Hal, naaalala ko na sinabi mo na ang Upper Province sa Dao Marshall Saint Land ay isa ring pseudo-realm. Oo, mabilis na sagot ni Elder Hop, ang Upper Province ng Dao Marshall Saint Land ay isang pseudo-realm na natural na nabuo. Gayunpaman, ang pasukan sa pseudo-realm na ito ay sadyang tom ng mga tao. Nagpatuloy si Elder Hal sa pagsasabi, sa mundane realms, kapag matagumpay na nalampasan ng isang tao ang heavenly tribulation, ang kapangyarihan sa kanilang mga katawan ay sasailalim sa pagbabago.
Bagamat hindi ito magbabago sa celestial origin energy, magiging madali para sa kanila na magbukas ng isang independent realm na kilala rin bilang isang pseudo-realm. Sa makatuwid, ang pseudo-realm sa likod ng luhang ito sa kawalan ay talagang ginawa ng isang powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage. At saka, ang powerhouse na iyon ay tiyak na matagumpay na nalampasan ang Heavenly Tribulation. Gayunpaman, hindi ako sigurado kung ang pseudo-realm sa likod ng luhang ito ay isang treasure vault. May posibilidad na ito ay isang treasure vault. Nangangailangan ito ng maraming pagsisikap upang mapunit ang kawalan kahit na ito ay isang taong matagumpay na nalampasan ang Heavenly Tribulation at malapit nang umakyat sa Devata Realm dito. Naiwan nila ang kanyang posibleng kapangyarihan dito sa Devata Realm. Ay ituturing lamang ng mga kayamanan sa makamundong kaharian, sabi ni Elder Hal. Patuloy na lumipad si Alvin habang nakikinig kay Elder Hal. Nagdesisyon siyang ipasok ang luha sa kawalan. Batay sa mga salita ni Elder Hal, alam niya na ang mga kayamanan sa vault ay dapat na hindi pangkaraniwan dahil ang nag-iwan nito ay hindi lamang isang ordinaryong powerhouse sa ninth form ng Saint Celestial Stage. Isa siyang powerhouse na matagumpay na nakapasa sa Heavenly Tribulation's powerhouse. Dapat malaman ng isang tao na ang pagkakaiba sa pagitan ng isang tao sa ikasyam na anyo ng Saint Celestial Stage na nakapasa sa Heavenly Tribulation at isang taong hindi nakalampas dito ay napakalawak. Ang una ay malapit sa pagiging isang celestial na nilalang tukol sa kanilang cultivation base at antas habang ang huli ay hindi. Ang isang pseudo-realm na binuksan ng tulad ng isang powerhouse na may labis na pagsisikap ay malamang na ang kanyang treasure vault na naglalaman ng mga bagay na pag-aari niya bago umakyat sa Devata Realm. Kailangang mayroong maraming kayamanan doon. Sa tingin mo ba ay nangangahas siyang ipasok ang luha sa kawalan? Isa. Hindi ako sigurado. In the first place, hindi namin alam kung siya ang tunay na lalaking nakasuot ng itim. Gayunpaman, kahit na siya ang totoong deal, hindi ako sigurado kung papasok siya. Sumasang-ayon ako. Hindi mo ba nakita na kahit ang pinuno at matataas na opisyal ng Mighty Tyrannical Alliance ay hindi pumasok sa kawalan? Sa tingin mo ba ay mas matapang ang lalaking nakasuot ng itim kaysa sa pinuno ng Mighty Tyrannical Alliance? Si Alvin, natural, ay narinig ang mga talakayan sa paligid niya. Maraming mga tao ang nag-alinlangan na siya ang tunay na lalaking nakasuot ng itim, at marami ang nagtaka kung siya ay sapat na matapang na pumasok sa luha sa kawalan. Ang pinuno ng Mighty Tyrannical Alliance. Nang marinig ito, inilipat ni Alvin ang kanyang mga mata sa kung saan nakatingin ang karamihan. Isang grupo ng mga tao ang nagtipon sa isang lugar. Ang nangunguna ay may balbas, matangkad, at maganda ang pangangatawan. Nakasuot siya ng mga damit na pinoong pagkayari. Masasabi ng isang tao sa isang sulyap na matagal na siyang nasa kapangyarihan. May isang grupo na nagtipon doon. Siya dapat si Bryson Chen, ang pinuno ng Mighty Tyrannical Alliance, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Si Bryson, ang pinuno ng Mighty Tyrannical Alliance, ay isang powerhouse sa fifth form ng Saint Celestial Stage. Siya ay nireranggo sa top 500 sa Supreme Saint ranking. Bukod doon, ang Mighty Tyrannical Alliance ay maaari ding ituring na isang malakas na alyansa sa Sin City. Ito ay mas mahina lamang kaysa sa 7 Kill Alliance, 1,000 Years Alliance, at Eternal Alliance. Naalala pa ni Alvin na ang unang inn na tinuluyan niya pagdating niya sa Sin City, ang Welcome Inn, ay kabilang sa Mighty Tyrannical Alliance. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.